Tumayo na po tayo mga kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo, Ama. Muli, kasapit kaming payapa sa aming banal na pagsamba. Salamat po, hindi mo kami pinababayaan. Ang amin pong pagharap sa iyo ngayon, hayag na katunayan. Hindi mo pinababayaan ang iyong mga anak. Ikaw ang nag-iingat sa amin araw-araw. Nagtataguyod sa aming buhay. Lalong-lalo na ng aming mga paglilingkod sa iyo. Namamalaging matatag kaming umaasa at nagtitiwala sa iyo. Sapagkat ikaw, Ama, ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Ikaw ang lahat-lahat sa aming buhay. Nadarama namin, lalo sa mga panahong ito, kung papaano mo kami ipinagmamalasakit. Sa panahong ito, aming Ama, lalong nahayag sa aming buhay ang maraming gawa ng iyong kamay. Kung papaano mo tinupad ang mga pangako mo. Tunay na napakabuti mo sa amin. Di namin malilimot ang lahat ng ginawa mo. Lahat ng kagandahang loob mo sa amin. Kailanman ay hindi namin tatalikuran ang napakahalaga naming pananagutan na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Pagingdapatin mo sana kaming lahat. Maawa ka aming Ama. Huwag mong tignan ang aming mga pagkatao. Kahabagan mong muli tanggapin ang lahat ng iyong mga anak. Patawarin mo na kami, Ama, sa lahat ng aming mga sala. Kahabagan mong muli sa aming pagsamba. Muli naming matamo ang iyong paglingap. Muling ibasbas sa amin ang biyayang espiritual na totoong kailangan ng iyong mga anak. Panginoong Jesus, salamat po ng marami sa iyo. Salamat, hindi mo kami pinababayaan. Lagi kaming dinirinig ng Ama dahil ikaw ang laging namamagitan sa amin sa Kanya. Pagtiyagaan mo na kami, Panginoong Jesus. Palalayan mo kami araw-araw. Panatili po na ikaw ang aming tagapamagitan sa Ama at mamalagi ang pag-alalay mo sa iyong mga hinira. Higit sa lahat sa aming pagtitipon ngayon sa iyong pangalan, dumito ka sa aming kalagitnaan gaya ng iyong ipinangako. Muli mong pagpalain ang aming mga kaluluwa. Ama, lubos kaming nagkakatiwala. Tinatanggap mo kaming lahat sa aming pagsamba ngayon sa iyo. At ikaw ang muli naming mararanasan sa aming mga puso. Pakihandang lubos ang aming mga sarili sa pagtanggap namin ng iyong mga salita. Pakinabangan naming lubos
ang lahat ng iyong mga katotohanan, magsilbing gabay at ilaw namin araw-araw. Makatawid kaming payapa sa mundong ito at marating namin ang iyong kaharian. Mamalagi po kaming nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Mga mahal na kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay hango sa isang leksyong inihanay ni kapatid na Eranio Manalo na may pamagat na dapat maging matatag tayo sa ating pag-asa tulad ng mga unang Kristiyano. Yayamang tulad nila, tayo man ay may karapatan din bilang mga tao ng Diyos. Ang isa po sa mga palatandaang malapit na ang araw ng paghuhukom ay ang pagdagsa ng mga bulaang tagapangaral. Kasabay po nito ay ang pagdami ng mga relihiyon o pangkatin ng pananampalataya na magkakaiba ang paniniwala, magkakaiba ang tinuturo. Kaya hindi tayo nagtataka, mga kapatid, kung ito po ay nasasaksihan nating nagaganap sa ating panahon ngayon, na totoong napakalapit na sa kawakasan. Kapansin-pansin na bawat isa ay nagpapakilalang sila di umano'y nagtataglay ng tunay na pananampalataya at sila raw ay mga tunay na Kristiyano. Ano ang katibayang tayo na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang siyang tunay na mga Kristiyano ngayon sa panahong ito. Ano po ang batayan ng mga unang Kristiyano? Na sila ang mga hinirang ng Diyos. Na siya ring saligan ng ating pananalig ngayon na tayo ang mga tao ng Diyos sa ating panahon. Bakit ang mga unang Kristiyano ay panatag sa kanilang pag-asa? Pakinggan ninyo sa unang Juan 3:19. Sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa panig ng katotohanan at magiging panatag ang ating puso sa harapan niya. Bakit po panatag ang mga unang Kristiyano? Na sila'y tunay na mga hinirang ng Diyos, na may matibay na pag-asa sa kaligtasan. Sabi ni Apostol Juan, tayo'y nasa panig ng katotohanan at magiging panatag ang ating puso sa harapan niya. Ano ang batayan ng mga unang Kristiyano? Na sila'y nasa katotohanan. Kanino nila narinig ang katotohanan? Hebreo 2:3. Ito po ang sagot. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Napansin ba ninyo, mga kapatid, ang pahayag ng mga apostol? Sabi nila, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Ang ibig sabihin nun, na ito'y katotohanan. Sa makatwid ng Panginoong Jesucristo mismo ang nagturo ng katotohanan tungkol sa kaligtasan. Yan ang pinangahawakan ng mga unang Kristiyano. Kaya napakatibay ng saligan nila na sila ay tunay na mga hinirang ng Diyos na may matatag na pag-asa sa kaligtasan. Alin ba yung katotohanan tungkol sa kaligtasan na ipinangaral ni Kristo na narinig nila? Kaya ang sabi nga ni Apostol Juan kanina, panatag sila. Pakinggan ninyo sa Juan 17 at 9. Muling ang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ulit, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Alin yung katotohanan yon? Ako ang pintuan ng mga tupa, sabi ni Kristo. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas.
papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Alin yung katotohanan na ipinangaral ni Kristo, na narinig ng mga apostol, na siyang naging batayan, matibay na saligan ng mga unang Kristiyano, na sila nga ay mga hinira, na sila nga ay mga tunay na Kristiyano, na may matibay na pag-asa sa kaligtasan. Yung katotohanan sinabi ni Kristo, ako ang pintuan. Sino man pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Sa makatwid, ito'y tungkol sa kaligtasan. Susunod o magsasakatuparan ng sinasabing ito ni Kristo, ang garantiya, maliligtas. Alin yun? Na siya ang pintuan. Na ang tao kailangan pumasok sa kanya sapagkat siya ang pintuan. Saan naroon yung mga pumasok kay Kristo na pintuan? Para malaman natin kung sino sila, pakinggan ninyo yung talatang yan sa Revised English Bible. I am the door. Anyone who comes into the fold through me will be saved. Sa wikang Pilipino, ako ang pintuan, sino man pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, ay magiging ligtas. Alin ba ang kawan? Alin ang kawan na dito pumasok ang mga tao? Sumunod sa utos ni Kristo na pumasok sa kanya, napaloob sa kawan, at doon ligtas sila. Nakatitiyak ng kaligtasan. Alin yun? Alin yung kawan na yun? Sa Gawa 20:28, kasali ni Ginoong Lamsa, ganitong pagkakaliwat na po sa ating wika. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito inirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin yung kawan? Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, saan naroon ang mga taong pumasok kay Kristo? Nasa loob ng iglesia ni Kristo. Ano garantiyan ng Panginoong Jesucristo? Maliligtas. Yung katotohanan yan, yan ang ipinangaral ni Kristo at narinig ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano. Yan ang nagsilbing saligan nila. Matibay na batayan na sila nga ay mga tunay na Kristiyano. Nakatitiyak sila ng kaligtasan. Napakapalad natin mga kapatid, sapagkat nakabahagi tayo sa katotohanan ito sa pamamagitan ng pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo. Narinig din natin at sinampalatayanan ng katotohanan ito eh. Hindi ba? Ang Iglesia ni Kristo, hindi lang ang tinutukoy ay ang mga unang Kristiyano. Sa marami na nating pag-aaral. Di man natin narinig ang pangangaral ng mga apostol. Yung katotohanan narinig nila sa Panginoong Jesucristo. Pero ipinasulat sa Biblia at pagkatapos ay nagsugo rin ang Diyos sa ating mga panahon. Kung ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo ay nagsugo nung unang siglo, bago umakyat si Kristo sa langit, isinugo ang mga apostol para ipangaral ang katotohanan itinuro ng Panginoong Jesucristo. Sa panahon natin, nagsugo rin ang Diyos at ang Panginoong Jesus. Para yung katotohanan yon tungkol sa Iglesia ni Kristo ay ipangaral at makarating sa mga tao. Yun ay ating narinig. Pahala tayo mga kapatid. Napakaraming mga tao sa buong mundo. Nakabahagi tayo sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo. Sa pamamagitan niya, narinig natin yung katotohanan itinuro ng Panginoong Jesucristo, ang kahalagaan ng Iglesia ni Kristo. Kaya tayo umanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya nasa atin ang matibay na pag-asa sa kaligtasan. Kaya kung ano yung pinagbabatayan ng mga unang Kristiyano, na sila'y mga tunay na Kristiyano, na sila'y may kroong pag-asa sa kaligtasan, yun din yung nasa atin.
Yun din ang ating matibay na batayan na tayo ligtas pagdating ng araw. Kapalad ng mga kapatid nating nauna nang pinapagpahinga ng Diyos. Sapagkat sa araw ng pagkabuhay na mag-uli, makakasama sila sa mga sasalubong sa Panginoong Jesucristo. Pagkat ang kamatayan sa atin, sa mga lingkod ng Diyos, pagpapahinga lamang. Nagpapahinga lamang habang iniintay ang pagdating ng mapalad na araw na pagparito ng Panginoong Jesucristo o sa araw ng pagkabuhay na mag-uli para magkita-kitang muli ng lahat ng mga kapatid na naging tapat at naitaguyod ang pagka-iglesia ni Kristo, sama-samang sasalubong sa Panginoong Hesus para makarating sa bayang banal, sa piling ng Diyos. Nating ipaagaw kanino man ang napakalaking biyayang ito na nasa atin. Tama na tayo nanindigan sa panig ng Diyos. Nanindigan tayo sa katwiran. Sa gitna po ng maraming katiwalian, maraming kasama ang nagaganap ngayon sa loob ng iglesia. Hindi tayo nagkamali. Yun ang inaasahan ng Diyos sa atin. Yun ang katunayang pinahaalagaan natin. Ang ating pagka-iglesia ni Kristo, yung ating kaugnayan sa Diyos at kay Kristo. Ano ang payo ng Diyos sa atin ngayon? Nakabilang sa katotohanan at tumanggap ng kanyang mga pangako. Hebreo 10:23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa kapag katapat ang nangako sa atin. Ano ang payo sa atin ng Diyos? Tayo na tumanggap ng pangako niya bilang nakabahagi sa katotohanan, magpakatatag ang wika tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Bakit marapat lamang na huwag tayong mag-alinlangan? Huwag tayong magduda. Di dapat makita sa atin pag-aalinlangan. Bakit? Sapagkat tapat ang Diyos. Ang Diyos na nangako sa atin. Paano natin patutunayan ang katatagan ng ating pag-asa? Binasa natin ay 23. Basahin natin ng 25 hanggang 27. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawan ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na pag-uukom at ang naglalagablab na po'y natutupok sa mga kaaway ng Diyos. Paano natin patutunayan ang katatagan ng ating pag-asa? Sabi ng mga apostol, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Gaano po kasama kapag sadyang pinababayaan ng pagsamba pagkatapos nating tanggapin ang kahalagaan ng katotohanan. Ang sabi, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ano na lamang ang naghihintay sa kanila? Ang sabi pa, ang kakilakilabot na pag-uukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Kaya sa anumang kadahilanan, mga kapatid, huwag nating pababayaan ang pagsamba sa Diyos. Ano man ang mangyari pa sa mundo, ano man ang ating pangmaranasan, huwag tayong susuko. Kahit ano pa ang banta sa ating buhay, magkagulo man ang ating kapaligiran. Nasa gitna man tayo ng epidemya. Nating pababayaan ang ating mga pananagutan sa Diyos, lalo na ang pagsamba. Pakipagbaka natin ng ating
Pananampalatayang ito, pakita natin sa Diyos, hindi sa bibig, yung ating pananalig, ipakita natin sa gawa na talagang siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Na sa Kanya tayo umaasa at nagtitiwala sa paraang manatili tayo sa piling niya. Manatili tayong sumasamba sa Kanya. Manatili tayong sumusunod sa Kanya. Hindi ba yan ang paninindigan sa panig ng Diyos? Hindi ba tayo yon? Hindi ba tayo ang naninindigan sa katwiran? Opo, tumana sa tayo ng ang marami sa atin ng katakot-takot na hirap. Hindi lamang po ang matinding pag-uusig, idagdag pa ang mga nangyayari araw-araw sa mundo, ang walang tigil ng mga kalamidad. Yung malaganap na epidemya na lalong nagpaluba sa kahirapan. Pero anuman ang dumating pa sa buhay na ito, pababayaan ba tayo ng Diyos? Paano ang ating maaasahan sa Diyos? Sa panahong ito ng mga kaligaligan at kasakunaan, kapag namalagi tayong matatag sa ating pag-asa, pakinggan ninyo sa awit 27 hanggang 11. Mahal ng Panginoon ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Anong ating maasahan sa Diyos kapag namalagi tayong matatag sa ating pag-asa? Sabi ng Biblia, siya ang Diyos ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Napakaraming nagaganap ngayon. Tulad ng sinabi namin kanina, sa mundong ito na nakapangingilabot ng mga pangyayari. Di man namin isa-isahin yan, nababalitaan natin lahat. Yung mga hindi pangkaraniwang nangyayari ngayon, na hindi pa natin naranasan noon. Ngayon lang nangyari. Isipin ninyo yung nangyari sa Estados Unidos, partikular sa Texas, na dahil sa tindi ng lamig, masyadong kumapal ang yelo, nawala ng kuryente, ng tubig. Diyan daw bunga ng tinatawag na climate change. Pero hindi lang yan. Marami pa tayong masasabi na mga nangyayari ngayon na nakatatawag pansin. Ano yung mga yan? Inampalatandang malapit na ang araw ng paghukom. Pero sa atin, ang mga anak ng Diyos, ano man ang mangyari, kahit na lumuba pa ng lumubayan, magiging panatag tayo kapag ang sabi, ang Diyos ang mag-iingat sa atin at magliligtas. Sa ano pa tayo ipagsasanggalang ng Diyos? Ang sabi sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya na makatwid kahit sa mga taong umuusig at nagbabanta sa atin, protektado tayo ng Diyos. At anong ipagkakaloob niya sa atin upang mapawi ang mga kalumbayan? Ang sabi pa, sa tapat ng pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalak. Sa makatwid, mapupuno tayo ng pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa. Bakit po tiyak na ang lahat ng ito'y gagawin ng Diyos para sa atin? Sapagkat ang sabi, mahal ng Panginoon ang lahat ng namumuhi sa masama. Di ba kasama tayo sa binabanggit na yan ng Biblia? Kaya tayo nanindigan, ayaw nating pasakop sa kalikuan, sa katiwalian, sa kasamaan, na sanay tayong sumusunod sa matuwid na pamamahala. Kahit tayo mahirapan sa buhay na ito, marami tayong mga pagdurusa. Mula nang tayo manindigan sa katwiran. Pero pinabayaan ba tayo ng Diyos?
Bakit tayo naririto hanggang ngayon, mga kapatid? Di ba yan ang hayag na katunayang tinupad ng Diyos ang kanyang pangakong ito? Marami tayong kalumbayan pero siya ang umaaliw. Siya ang nagbibigay ng kagalakan sa atin. Pinupuno niya tayo ng pag-asa. Magsilbing inspirasyon nawa ito sa ating lahat. Nating kalilimutan ang mga karanasan natin. Lagi nating sariwain. Lagi nating balik-tanawin mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng kasiglahan. Pagka tayo inaabot ng mga panghihina, pagka dinadalaw tayo ng mga kalungkutan, pagka natin inalala, iginunita lahat ng Diyos, paano tayo pinagmalasakit ng Diyos, mapapawi lahat ng ating mga agama. Anong hinihintay ng Diyos na gawin natin ngayon, mga kapatid? Ngayong narito tayo sa pagsamba, pakinggan ninyo sa awit 62, 5 hanggang 8. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilo. Na sa Diyos ang aking kaligtasan at aking kalwalhatian, ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos! Diyos ay kanlungan sa atin. Ano hinihintay ng Diyos na gawin natin ngayon? Ngayong narito tayo sa pagsamba, ideklara natin sa Diyos ang ating pag-asa at pagtitiwala. Sabihin natin sa harap ng Diyos ngayon, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang Diyos, ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilo. Pagkatapos ano naman ang ating sama-samang gawin sa pagharap natin sa Kanya, sa Diyos na nagmamahal sa atin. Ang sabi, buksan ninyo ang inyong dibdib. Buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Halina kayo mga kapatid, lumapit na kayo sa Diyos. Buksan natin ang ating dibdib sa harap niya. At sabihin na natin ang lahat ng ating hilahi, mga kaapihan, mga kalumbayan. Ano ang suliranin ninyo? Ano nagpapahirap sa mga magulang? Ano? Ano ang nagpaparahina sa mga anak? Mga anak na halos hindi masumpungan ang kanilang mga pangarap sa buhay dahil po sa matinding pag-uusig. Pero nagsasakripisyo, nagtitiis, alang-alang sa paglilingkod sa Ama. Magunita nawa kayo ng Ama ang lahat ng mga anak na naging apektado ng matinding pag-uusig. Gantihin ng Diyos ang inyong paninindigan sa panig niya. Huwag niyang kalimutan ang inyong mga sakripisyo. Siyang magkakaloob sa inyo ng mabuting kapalaran. Gunitain din ng Diyos ang mga anak niyang nangihina, ang mga anak niyang nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng mahal sa buhay. Paliwinawan ng Diyos ng kanyang espiritu at palakasin ang loob. Maalaala nawa ng Ama ang mga anak niyang nahihirapan sa pamumuhay. Basbasan
ang bawat pagpatungan ng kamay, dumaloy ang mga biyayang kailangan ng pamilya, makapamuhay ng maayos at marangal. Higit sa lahat, patuloy na maitaguyod ang masiglang paglilingkod sa Diyos. Basbasan tayong lahat ng Ama sa ating pagdulog ngayon sa Kanya. Tumayo kayo at tayo ang mananalangin. Ama na aming Diyos, narito na ang iyong mga anak mong sumasampalataya sa iyo na aming Diyos. Ikaw ang Diyos naming buhay na siyang dahilan ng lahat kung bakit kami hanggang ngayon ay narito pa sa iyong harapan. Hindi dahil maalwan ng buhay, hindi dahil wala kaming tuliranin. Napakarami, Ama. Mabibigat ang mga suliranin. Mabigat ang mga pagsubok. Patong-patong ang mga alalahanin sa buhay. Kaya lang kami nakatatagal. Kaya lang kami nakapagpapatuloy. Sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang nagpapalakas sa amin. Ikaw ang gumagabay sa amin. Tinutupad mo ang iyong pangako na pagka ang mga lingkod mo'y namuhay ng matuwid, pagka kami ay namuhi sa kasamaan, ikaw ang aming magiging Diyos. Ikaw ang mag-iingat at magliligtas sa amin. Ano man ang nangyayari sa buhay na ito, ikaw ang magiging proteksyon ng bawat isa sa amin. Ito ang aming nasasaksiyan ngayon sa buhay namin na nararamdaman namin. Ikaw ang aming kasama araw-araw. Opo, mahirap maglakbay. Pero dahil kasama ka namin, na itataguyod namin ang paninindigan sa paglilingkod sa iyo. Ang aming hinihiling ngayon, Ama, huwag mo kaming bibitiwan. Huwag mo hayaang merong maiwan sa daan ng paglalakbay. Gunitain mo ang mga anak mong nangihina. Palakasin mo ang iyong mga anak, ang mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng mahal sa buhay. Aliwin mo sila ngayon. Palakasin ang kanilang loob na ikaw, Ama, ang mahalaga sa amin. Ikaw ang wag mawala sa amin. Tulungan mong manatili kaming lahat matatag sa aming mga pagtitiwala sa iyo na anuman ang dumating pa sa buhay na ito, manatili kaming naglilingkod sa iyo, sumasamba sa iyo. Kailanman ay wag naming pabayaan ang aming mga pagsamba. Dito namin patunayan, Ama, ang lubos naming pag-asa sa iyong kapangyarihan at sa iyong mga pangako. Huwag mong lilimutin ang mga kabataan, ang mga anak mong nagsakripisyo rin dahil sa paninindigan sa pagsunod sa iyo. Alalahanin mo sila, lalo na pag kami tinatanaw sila, mga pangarap sa buhay na ito. Maawa ka, bigyan mo ng katuparan. Ngunit sa ibabaw ng lahat, ikaw po, Ama, ang mamalaging maging sandigan ng kanilang buhay. Magkaisang lagi ang mga magulang at ang mga anak sa paninindigan sa pagsunod sa iyo. Manatili kaming lahat nagkakaisa sa pagsunod hanggang sa wakas ng aming buhay. Sa araw na mapalad, sa araw ng pagkabuhay na maguli, lahat ng mga anak mong naging tapat sa iyo, magkikita-kita kaming lahat sa bayang banal na ipinangako mo. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kaming iiwan, Panginoon, sa nalalabing panahon ng paglalakbay namin sa daigdig. Habang hinihintay namin ang araw ng pagbabalik mo, huwag mo na kaming pababayaan. Pagtiyagaan mo na kaming lahat. Kung kinakailangan ay kalugin mo kami.
Kalugin mo na kami para wala nang maiwan sa daan ng paglalakbay. Lahat kami, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, magtamo kami ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli naming pinagtitibay ang aming pangako sa iyo na anuman ang mangyari sa aming buhay, hindi namin tatalikuran ang pagsunod sa iyong mga kautusan. Ikaw, Ama, ang ipagpapauna namin sa aming buhay. Paglilingkuran ka namin at sasambahin habang kami nabubuhay at sa anumang sitwasyon ng buhay, hindi namin ito pababayaan. Huwag mo lamang kaming pababayaan. Basbasan at pagpalain mo ang mga anak mong patuloy na nagtitiis ng mga kaapihan na ang marami ay naroon sa Pilipinas. Huwag mo silang pababayaan, lalo na po ang mga nasa kulungan pa hanggang ngayon. Palayain mo na po ang aming mga kapatid. Muli nilang makapiling ang kani-kanyang tambayan at maligayang magpatuloy sa mga paglilingkod sa iyo. Huwag mong lilimutin ang sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo. Higit sa amin, pagpalain mo sila ng kanilang pangangailangan araw-araw. Ingatan at ipagsanggalang mo sa lahat ng taong masama. Ama, tiwalang-tiwala na po kami. Narinig mo ng aming mga panalangin. Pinagpala mo po kaming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.